Europe at Japan, may matinding mensahe sa China at South Korea binanta ng North Korea na kapag gumamit ng nuclear war, katapusan na ng rehimeng Kim Jong-un. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang ilang bansang Europeo ay nagsasagawa ng mga pagsasanay sa loob at paligid ng Japan sa unang pagkakataon. Ito'y kasunod ng patuloy na pagpapakita ng kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific, kabilang ang pagpapadala ng isang aircraft carrier malapit sa mga tubig ng Japan. Ayon sa Minister of Defense ng Japan, ang Liaoning carrier ng China ay pumasok sa isang contiguous zone na malapit sa territorial water ng Japan noong Miyerkules. Ito'y kasunod ng pagpasok ng isang survey vessels ng China malapit sa Kagoshima noong nakaraang buwan. Hindi lamang ito limitado sa karagatan. Noong nakaraang buwan, isang eroplano ng China na nangangalap ng impormasyon ang pumasok sa himpapawid ng Japan sa kauna-unahang pagkakataon. Kasabay nito ay pinalalakas ngayon ng mga bansang Europeo ang kanilang presensya sa Indo-Pacific. Noong nakaraang taon naman, inihayag ng Germany ang isang mahalagang pagbabago sa kanilang patakaran patungkol sa China. Kasama rito ang mga detalyadong hakbang na kanilang gagawin upang mas maayos na harapin ang mga isyu at hamon na dulot ng kanilang relasyon sa China. Ang mga hakbang na ito ay binuo upang tugunan ang iba't ibang aspeto ng kanilang ugnayan, kabilang ng ekonomiya, seguridad at karapatang pantao sa harap ng lumalaking impluensya at agresibong kilos ng China. Ngayon ay nagpapakita na ng presensya ang mga bansang Europeo. Sa unang pagkakataon, nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay ang Ground Self-Defense Force ng Japan at hukbo ng France sa Japan, kung saan kabilang ang mga operasyong kontra China. Noong Hulyo, nagsagawa rin ng mga pagsasanay ang Air Self-Defense Force ng Japan kasama ang Germany, Spain at France. Nakasama rin ang Italy na dumaong ang aircraft carrier nito sa Yokosuka, Japan noong Agosto. Ngayong taon, bumisita rin sa Japan ang mga barkong pandigma mula sa Britain, Netherlands at Germany. Noong nakarang linggo naman ay kinumpirma ng Minister of Defense ng Germany na si Boris Pistorius na 2 barko ng kanilang hukbong dagat ang dumaan sa Taiwan Strait, ang unang pagkakataon sa loob ng higit 20 taon. Kinondena ng Beijing ang hakbang na ito, ngunit binigyang din ni Pistorius ng mga tubig ay nananatiling international kung saan may malayang paglalayag. Ja, das kann ich bestätigen. Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch. Samantala sa pagdiriwang ng araw ng sandatahang lakas ng South Korea, mariing binalaan ni Pangulong Yoon Suk Yeol ang North Korea ng anumang paggamit ng masandatang nuklear ay mangangahulugan ng pagtatapos ng kanilang rehimen. Ayon sa kanya, anumang pagtatangkang gamitin ng North Korea ang ganitong mga armas ay magiging sanhi ng matibay at nangingibabaw na tugon mula sa South Korea at mga kalyado nitong Amerikano na hahantong sa pagtatapos ng rehimen ng North Korea. Sinabi pa ni Yoon na ang illegal na kalakalan ng armas ng North Korea kasama ang Russia ay nagdadala ng banta sa pandaigdigang kapayapaan. Ang babalang ito ay naganap kasunod ng patuloy na pagpapalawak ng masandatang nuklear ng North Korea habang inihayag ni Kim Jong-un ang plano nitong dagdagan ng arsenals ng bansa. 우리 군과 한미 동맹의 결연하고 압도적인 대응에 직면하게 될 것입니다. 그날이 바로 북한 정권 종말의 날이 될 것입니다. Ang kaganapan ay nagpakita ng kapangyarihan ng militar ng South Korea, kabilang ang pagpapakilala ng pinakabagong Hyunmoo-5 ballistic missiles, ang pinakamalakas na armas ng bansa na may kakayahang magdala ng 8 toneladang warheads. Ang missiles na ito ay espesyal na dinisenyo upang tumagos sa mga underground bunkers ng North Korea. Hindi lamang mga sandata ng South Korea ang pinakita, nagpakita rin ang Estados Unidos ng suporta sa pamamagitan ng pagpapalipad ng kanilang long-range B-1B bomber kasabay ng mga fighter jets ng South Korea. Ang makapangyarihang pagpapakita nito ng pwersa ay nagsisilbing malinaw na mensahe sa North Korea,
Isang pagpapakita ng tibay ng alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea sa harap ng mga banta mula sa Hilaga. Habang patuloy na tumataas ang tensyon, lalo na sa usapin ng nuklear ng ambisyon ng North Korea, ang babala ni Pangulong Yoon ay hindi lamang isang salita. Ang parada ng militar na ginanap sa downtown Seoul ay nagbigay din sa kahandaan at determinasyon ng bansa. Kapwa mga tropang Amerikano at South Korean ang nakiisa sa engrandeng demonstrasyon ng kooperasyon ng militar. Ang kaganapang ito ay hindi lamang para sa pandaigdigang entablado, kundi pati na rin sa mga mamamayan ng South Korea. Maraming tao ang nagtipon upang panoorin ang parada at karamihan sa kanila ay nagpahayag ng suporta. Sa harap ng patuloy na banta mula sa North Korea, ang ganitong pagpapamalas ng kapangyarihan ng militar ay nakatulong upang mabawasan ang takot ng ilang mamamayan. Subalit sa tipikal na reaksyon ng North Korea, agad nitong kinundina ang parada ng militar at ang pakikiisa ng Estados Unidos. Nananatili ang kanilang banta na palalakasin ang kanilang war deterrent o ang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang pag-atake na nagpapataas ng pangamba na maaring magsagawa sila ng isa pang nuclear test. Lalo pang tumitindi ang mga alalahanin dahil malapit ng eleksyon sa Estados Unidos. Sa ganitong kalagayan, tila isang masalimuot na larong chess ang nagaganap sa rehiyon, kung saan bawat galaw ay may maingat na kalkulasyon. Ang araw ng sandatahang lakas ng Timog Korea ngayong taon ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang matapang na pahayag ng determinasyon laban sa mga potensyal ng pananakot mula sa North Korea. Ang masusunod na aksyon ng North Korea sa mga darating na buwan ay maaaring magdikta sa hinaharap ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa pag-ikot ng mga kaganapan sa Asya, malinaw na lumalakas ang ugnayan at kooperasyon ng mga bansang Europeo at Asyano sa harap ng tumitinding banta mula sa China at North Korea. Ang mga military drills at pahayag mula sa Japan at South Korea ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na harapin ang mga hamon sa ating rehiyon. Habang patuloy na nagkakaroon ng tensyon, napakahalagang masubaybayan ang mga susunod na hakbang ng bawat bansa. Ang mas matibay na alyansa sa pagitan ng mga bansa sa Indo-Pacific, kasama ng pagsuporta ng Estados Unidos, ay nagbibigay ng pag-asa para sa isang mas ligtas at matatag na hinaharap. Tulad ng nabanggit, ang mga hakbang ng mga bansang ito ay maaaring maging batayan sa hinaharap ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Patuloy tayong magmasid at magabang sa mga susunod na kaganapan, kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para higit pang updates at impormasyon sa mga usaping ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.